Hello guys, welcome back to the vlog. Ngayon ay pupunta tayo sa Elegance Auto Restoration dito na sa Marikina to meet our friend. Siya kasi yung agent natin sa insurance. So ikukuha natin ng comprehensive insurance si N1 at si V1. Si N1 ay 1 year na pala or magwa 1 year na palang walang insurance. Si V1 ay 2 months na walang insurance. So ikukuha natin sila ng comprehensive insurance. Kayo guys, naniniwala ba kayo sa insurance? Actually may dalawang klase ng insurance, no? Isa yung TPL or yung third party liability, and the other one is yung comprehensive insurance. Yung TPL, ito yung kasama sa LTO. This is a requirement, no, ng LTO. Magpaparehistro kayo or magpaparegister kayo na sasakyan. So this will cost you around I think 1,200. Pero ito kinukuha lang ng mga agency sa insurance companies ng mga maybe 500, 600, ganun lang ang presyo nito. And ang TPL, kino-cover lang nito yung kung ano yung mga damage nyo, or hindi pa yata. I think yung kung nakasagasa kayo, yun yung mako-cover. Pero in my 30 years or since I was 18 I was driving, no, in my years of experience, wala pa akong alam na nakaklaim sa TPL. Ang nakaka-claim of course is sa comprehensive insurance. Okay. So yung comprehensive insurance, ito yung kino-cover yung mga damages, loss, kung may masisira kayong properties or another motor vehicle, i-cover nito. Kaya nito i-cover. Yun nga lang, of course, syempre, insurance may mga limits of liabilities or may liability limits, no? Mayroong TPL din. May third party liability din ito, no? So kung kayo ay may comprehensive, then mag-re-register pa kayo ng vehicle, hindi nila pinapayagan yun. Kahit may comprehensive kayo and may TPL na rin, hindi pa rin pinapayagan yun. Kailangan kumuha pa rin kayo sa kanila ng TPL. So kahit na naka-comprehensive kayo, so clearly it's business, di ba? Kasi may comprehensive ka na nga, may TPL, kukuhanin ka pa ng TPL. Okay, meron naman mga nagsasabi na sila daw ay 30 years na nagra-ride or nagda-drive and expert na sila when it comes to riding or driving, so hindi na nila kailangan ng insurance. Meron naman nagsasabi na defensive rider or defensive driver din sila, so hindi na nila kailangan ng insurance. Alam nyo guys, karsada, no, walang expert sa buliga. Kasi kung halimbawa nasa kalsada kayo, expert nga kayo, biglang may tumawid or yung mga kasalubong nyo, yung mga kasabay nyo, bilangga kayo, no? Kahit nagkaano kayong ka-defensive rider, kahit nagkaano kayong ka-expert, kung yun namang mga kasamahan nyo, yung mga kasabay nyo, kasalubong nyo ay hindi naman expert or mga kamote naman or hindi naman alert, hindi naman aware, so pwede pa rin kayong maaksidente. And remember, yung TPL, ang kino-cover lang doon ay yung mga aksidente nyo. What about your vehicle, no? Or in this case, what about your motorcycle? What about your unit? So hindi siya mako-cover sa TPL. So mako-cover na siya sa insurance na comprehensive. Kailangan hanapin nyo rin yung reputable yung company, and not only that, kailangan magaling yung ahente, no? Kasi yung ahente, siya yung mag-a-assist sa inyo kapag meron na kayong claim. Remember, walang kwenta lahat ng insurance kahit nag-aano man silang kalaki kung hindi naman kayo makaka-claim. So maganda lang insurance, of course, pag naka-claim kayo at makaka-claim kayo ng mabilis. So malapit na kami dito sa pupuntahan namin.
At yung friendship namin ito, actually expert siya when it comes to non-life or yung mga accident insurance or yung mga non-life insurance kasi ang tawag dito sa mga non-life insurance na ito. So although nasa insurance business kami, kaya lang kami ay HMO, so dito kami kukuha sa kanya kasi yes, kami ay HMO, kami ay health insurance, no? So mamaya guys, tutuloy natin yung discussion natin sa insurance. Okay. Naman si Mike. O kaya nga, kaya si Mike sa loob. Dito na lang natin kausapin. Dito. Diyan tayo pasok. Bibigay mo lang naman kay Mike yung ano eh. Dali lang yan. Sige. Okay. Tagalin ko muna yung helmets ko ha. Sino pangalan niya? Dave. Dave? Siya si Dave, ako si Michael. Siya si Michael, siya si Dave. Nagdi-deliver sila ng ano yan? Yellow? Yellow. Ay, bigyan mo lang ng sticker. Ano pangalan mo, sir? X po. X. X. Ako. Okay, sige. Thank you. Let's go. Okay. Okay guys, nagpa-insure na kami. And siguro insurance doon is ay mga 26 and then the other one is mga 24,000. No? Siyempre mas mura si N1, mas mababa yung kanyang premium. And remember guys, yung value actually ng mga motor vehicle nagdi-depreciate siya by about 10% per year. So bumababa yung presyo ng mga premium, no? Depende sa nagiging value nung unit. However, yung mga factors na nakaka-affect sa premium ay of course yung depreciation, kasi meron tayong tinatawag na fair market value, then yung inflation, no? So po pwedeng nag-depreciate yung unit, so mababa na yung premium. Po pwede rin namang nag-depreciate yung unit, so iba na yung face amount, mas lower, pero mas mataas pa rin yung premium. So nangyayari yon pagka mataas yung inflation or yung unit or yung owner ay marami ng records ng claim. Okay, so pag marami ng claims, usually parang ayaw nang tanggapin ng insurance company. So tinataasan nila yung premium. And then yun nga, the other one is yung inflation. Okay, sa pagpili ng insurance or sa pagkuha ng insurance, dapat titingnan nyo yung, of course, number one, yung premium. Magkano yung face amount, magkano yung limit of liability, magkano yung own damage. Usually ang own damage, ito yung theft, no? So ito yung face amount or yung value nung unit or yung motor vehicle. Ito yung value ng motor vehicle. So isa pang titignan ay yung mga participation. May tinatawag tayong deductible. Usually mga 3,000. Yung sa amin na kinuha namin 3,000 yung deductible. So pag halimbawa nagkaroon ng damage or may papagawa, merong babayarang 3,000 yung owner. So dapat aware kayo doon kung magkano babayaran. Baka naman kasi ang participation ay 10,000, di ang laki.
Okay, one thing to note din guys, kung yung unit nyo ay encumbered pa or naka-mortgage pa siya, so yung insurance doon ipapangalan nyo doon sa financing company or doon sa bank kung saan siya naka-mortgage. Pero kung fully paid na naman siya, sa inyo lang yung unit, of course doon sa pangalan ng owner yung policy. Okay, isa pa guys, yung mga riders do. May mga riders ang insurance actually, ito yung AON, Acts of Nature or Acts of God. So pwede yung riders lang to. So pwedeng wala nito, pwedeng meron. Pwede nyo ipalagay ito. Usually ito nagkokos ng mga around 2,000 or 2,000 plus yung mga riders na to, no? Then meron ding bodily injury. Ito yung dun sa rider, merong 25,000 or 50,000 na hospitalization, or yun nga, kung ma-injured yung rider, yun yung limit. So kung dalawa, hati sa 50,000. So yun lang yung limit. Actually ang mga insurance companies medyo mahigpit sila when it comes to motorcycles, no? In fact, yung mga lower CCs, yung mga scooters, hindi nila yun ini-insure. Then sa mga big bikes naman, yung ibang insurance companies ayaw nila. The reason, of course, high risk kasi ang motorcycle. Kaya yung iba lang. And mataas ang premium nila compared to sa mga cars. Mas malaking taas ng mga motorcycles ng premium. So before guys, meron sa aming nagpupunta na tao. So meron kasi kami mga jeep, yung mga passenger jeeps. So meron ng tatay ko noon, then may nagpupunta sa amin. So tinatanong ko sino yung nagpupuntang yun. Then ang sagot niya ay yun daw yung ahente na siguro. So actually kasi ang Tagalog ng insurance ay siguro. Pero ngayon, hindi lang siguro. Ang kukunin nyo dapat hindi lang siguro kundi sigurado, no? So siguradong insurance company yung kukunin nyo para sa inyong siguro or sigurado. So kailangan. Okay guys, isa pa yung value ng motor vehicle, no? Baka kasi halimbawa mataas yung value na ilalagay nyo sa insurance nyo, no? Para mas malaki yung maklaim nyo. Baka let's say 900,000 yung value, tapos you are thinking na pagka nawala yung sasakyan, kasi covered yung lost yung theft, yun ang babayaran. In fact no, hindi yun ang babayaran ng insurance, kasi meron tatawag na, yun nga, sinasabi ko kayo na fair market value. So babayaran lang kayo ng insurance kung ano yung value ng sasakyan. Baka 900,000 na insurance, yung pala yung value ng sasakyan ay 500,000 lang. So most likely yun lang ang babayaran ng insurance company sa inyo, kasi yun lang talaga yung value, no? So baka mas mataasan pa kayo or mahagaran pa kayo sa premium. So babasahin nyo actually yung policy. Dapat babasahin nyo yung policy. And doon sa agent, tatanungin nyo lahat ng details. Premium, participation, magkano yung third party liability, magkano yung body injury, magkano yung damage to property. So dapat alam nyo. So ang insurance ba ay isang investment? I think yes, no? Dahil kung halimbawa nagkaroon ng aksidente, instead na magbabayad kayo galing sa inyong bulsa, hindi na. So yung insurance company na magbabayad. So in that case, investment ang isang insurance, no? Lagi ako nagpapa-insure actually, because before I used to have trucks. Ito yung mga gravel and mga dump trucks. So lagi naka-comprehensive yon. And you know naman, mga trucks palagi din yung high risk din yon. Palagi din yung may mga aksidente. Handyan yung truck ko nahulog sa tubig, nakasagasa. So lahat yun nako-cover naman ng insurance. Kaya for me, better, no? Worth kumuha ng comprehensive insurance, hindi lang third party liability or TPL. So ayun guys, dadaan muna kami sa SM Zinag at kakain muna kami. Kakain ba tayo? Siya nga pala guys, si ang kasera ay palaging nandito. Hindi nyo na siya nakikita. Hindi ko lang alam kung naririnig, no? Lagi siyang kasama.
lagi naman daw, hindi naman daw po pwedeng hindi. Dala nga pala natin ngayon si ZX-10R. Kasi si ZX-10R may insurance pa. Dalawang motor ay wala nang insurance. So it's better. Another thing, no? Kung kukuha kayo ng insurance, pero kayong yung tinatawag na peace of mind, di ba? So kampante kayo na kung sakali, no? Kasi ang aksidente naman ay hindi inaasahan, meron kayong peace of mind. Alam yung comprehensive insurance or naka-insured kayo ng comprehensive, no? So better yon. Malaking bagay yun talaga, guys. So huwag niyo pang hinayangan ng insurance. Although yung iba nanghihinaya kasi, pero malaking bagay siya. Kailangan yung insurance when accidents happen. Kaya lang nga, we don't know when it will happen. SM Mazinag na kami, guys. So papark muna kami dito and kakain muna kami. See you later, guys. Hello, guys. Paalis na kami dito sa SM Masinag. And time check is 6:04. So natagal lang kami ng order doon sa King B. Okay, pauwi na kami, guys. Let's go. Medyo madulas dito sa paradahan ng SM, guys. Okay. Dito, guys, tumatakbo pa ang mga e-bikes. Ayan. Mga pasada pa rin sila. So dyan yung belt bag ko sa likod, no? Sa likod ko. May space pa dyan. Okay, sige. Okay. Nagalit siya ang kasera, guys, kasi may space pa rin yung aking belt bag doon. Nahirapan siya ng nasa gilid yung belt bag. Okay. Alright, okay. Okay. So palabas na kami ng Marcos Highway. Traffic na. So traffic na dito sa Mazinag. Ito yung sa intersection ng Marcos Highway and Zumulong. Always naman. Wag po didikit. New driver, bobo pa. New lady driver, please be patient. Wag po didikit, new driver, bobo pa. Meron pa lang ganong sticker. Bobo pa daw. Para hindi naman, para magaling naman siya, oh. Para naman hindi siya bobo. Oo, hindi naman siya bobo, mabilis nga, oh. Hindi naman bobo, magaling. Magaling naman, oh. Nako. Sigit nga, oh.
Okay guys, sa lahat po ng tumapos ng short video na ito, thank you so much. Marami pong salamat, and please don't forget to like, share, and please subscribe to our channel. Bye!